Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat. 400 taon ang nakalipas, may isang maliit na bansa ang nakompromiso karamihan dahil sa desyerto. Isang araw, may isang hari na nagngangalang Alexander Heractopia na bumisita sa isang settlement na tinatawag na Knuckle Percy at nagtayo siya ng isang Colosseum. Sa itinayong Colosseum na yun, then ginanap ang mga fighting competitions, at si King Alexander mismo ay lumaban na walang gamit ng mga sandata pero gamit lamang ang kanyang mismong katawan para manalo sa kanyang mga laban. Siya mismo ang naghari bilang isang undefeated champion sa 10,000 mga laban niya. At para sa mga nangangarap na talunin siya at sa mga gustong makita siya, ay nagtitipon silang lahat galing sa mga iba't ibang mga kontinente. Hindi nagtagal, ang kingdom ng isang malaking bansa ay naging puno ng sigla. At ganyan ang naging kaharian ng Heractopia. Sina Rick ay pumunta sa kaharian ng Heractopia para kunin ang isang magic stone na pagmamay-ari mismo ng kanilang grupo. Tiningala nila ang estatwa ng The King of Fists na si King Alexander at si Brockstone naman ay nangangarap na sana nakalaban niya ang King of Fists noong kapanahunan niya. Ang komentaryo naman ni Rick ay baka daw gumuho ang buong kingdom pag nangyari yon. Sa lugar daw ng Heractopia, bilang isang fighter ay ito ang pinakasikat na trabaho para sa kanila at tinatawag silang mga pugilists. Para kay Brockstone naman ay mukhang interesado daw ang kingdom na ito pero dapat hanapin nila kung ano ang kanilang pakay sa lugar na ito, tugon pa niya. Sinimulan na nila ang kanilang pagtatanong sa isang bypasser pero bigla itong natakot nang makita niya ang isang orc at tinakbuhan sila bigla. At nakapagdesisyon si Rick na puntahan na lang daw ang town hall at baka makakasagap sila ng importanteng impormasyon patungkol sa The Six Jewels doon. Bago sila makaalis sa lugar, bigla silang may narinig na sumigaw na isang babae sa may gilid. Hinaharas pala ang isang babae ng lalaki at gusto pa itong dalhin sa isang hotel para makuha ang inaasam ng lalaki sa babae. Biglang nilapitan ni Brockstone ang lalaki at pumalag naman ito. Ipinagmayabang pa ng lalaki na isa siyang pugilist daw. Prangkang sinabihan naman ni Brockstone na ang lalaki ay hindi malakas at hinahamon pa si Brockstone ng away sa isang tabi. Pinatulan naman ito ni Brockstone at nagpunta sila sa isang tabi. At yun na nga, nakatikim ng suntok ito galing sa isang S-rank adventurer. Ipinagpatuloy ang pagtatanong ni Brockstone sa kalbo at nagpakilala naman siya sa kanyang pangalan na Gold. Ipinakita nila ang kanilang dalang jewel stone at tinanong ang dalawa kung may nakita ba silang kaparehas nito sa kingdom ng Heractopia. Sa tingin naman ng dalawa, parang nakita na daw nila ito ng maraming beses pero hindi sila sigurado kung kailan at saan ito nila nakita. Pilit na pinapaalala ni Rick sa kanilang dalawa kung saan daw nila ito nakita. Sabi naman ni Brockstone, kahit na ang pinakamaliit na detalye ay malaking tulong na daw ito para sa kanilang paghahanap. At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang may mga nagtitipon sa kanilang likuran at ito pala ang announcement parade para sa nalalapit na The King of Fists tournament. 2 buwan na lamang daw ang natitira para magsimula ang tournament. Naitanong naman ni Ryanet kung ano ba daw ang ibig sabihin ng The King of Fists tournament. Sabi naman ng kalbo na ito ang fighting tournament para matukoy kung sino nga ba daw ang magiging pugilist champion sa kingdom ng Heractopia. Dagdag pa ng babae, 500,000 daw ang mga sumasali sa kanilang tournament kada taon. At ang nasa parade ay ang 5-time winner ng The King of Fists tournament at siya daw ang naging 3 times champion ng sunod-sunod, ang pangalan niya ay Kerwin Wolf. Grabe naman ang paghanga ni Kalbo kay Kerwin at gusto din niya na maging katulad sa kanya pagdating ng panahon. At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagulat ang dalawa kasi ang jewel stone na kanilang hinahanap ay nasa champion belt pala ni Kerwin. Kinumpirma nga ni Brockstone na ito nga ang The Six Jewels Sovereign's Gold na nasa sinturon ni Kerwin. Nakapasok na si Kerwin sa isang boxing gym at nasabi pa niya na hindi masyadong maganda ang kanyang pakiramdam. Kung meron lang daw na isang malakas na sasali sa tournament, baka sakaling gaganda ang kanyang pakiramdam. At hindi nagtagal, pinasok na nila Rick ang gym para kumprontahin si Kerwin patungkol sa jewel stone na kanyang hawak.
Laking gulat naman ni Kerwin nang makita at maramdaman niya ang lakas ni Rick at Rhiannon. Pero inakala naman ng matanda na mga fans sila Rick at bawal daw ang basta-basta na lang pumapasok sa loob. Nagpakilala si Rick na sila ay mga adventurers at hinahanap nila ang isang gem. Biglang pumasok si Brothstone at hindi na pinatagal kung ano ang kanilang kailangan kay Kerwin. At nang makita ni Kerwin ang isang orc, biglang nanlisik ang kanyang mga mata at paniguradong naramdaman niya ang malahalimaw na lakas nito. Pero si Rick ay hindi nagustuhan ang pagka-prangka ni Brothstone at dapat daw silang sumunod sa isang maayos na proseso para makuha ang kanilang hinahanap. Pero tugon pa ni Brothstone hindi daw siya ganon na dumadaan sa paligoy-ligoy at pati si Kerwin ay hindi din gusto ang pasikot-pasikot pa. Tinanong ni Kerwin kung ano daw ang kailangan ni Rick. Sinabi ni Brothstone ng diretsahan na gusto nilang makuha ang champion belt ni Kerwin na kung saan nakalagay ang kanilang hinahanap na gem. Nagalit ang may-ari ng gym at gustong ipagtabuyan sila Rick sa loob pero pinigilan siya ni Kerwin. Sa hindi inaasahan, naniniwala si Kerwin sa mga sinasabi nila Rick dahil espesyal daw ang ilong niya. Alam niya na hindi sila nagsisinungaling. Naniniwala nga siya pero hindi niya pwedeng basta na lamang ibibigay niya ang kanyang champion belt sa kanila. Ang belt daw na nasa kanya ay napaka-espesyal sa lahat ng mga taga-Heractopia. Matatawag na din itong pride ng mga tao sa Heractopia. Kahit pa daw ang gem lamang ang kailangan ni Rick, hindi pa din niya ito basta-basta na lamang ibibigay. Dagdag pa ni Kerwin, may isang paraan pa daw para makuha ni Rick ang gem na nasa champion belt niya at yun ang maging isang champion sa King of Fists tournament. Madali namang kausap si Brothstone at sumang-yon sa paraan ni Kerwin. Naitanong naman ni Rick kung paano daw nila makukuha ang gem na nasa sinturon ni Kerwin. Hindi ba daw nakikinig si Rick sa mga sinabi ni Kerwin? Lumabas na sila sa gym at ang tugon pa ng may-ari ng gym kay Kerwin kung hahayaan na lamang ba niya na makakaalis si Rick. Dagdag pa ng may-ari, ang mga katulad daw ni Rick ay kailangan din daw makatikim ng mga suntok sa mga baguhan nilang mga fighter. Ang sagot naman ni Kerwin, kung hahayaan daw niyang gawin ang gusto ng may-ari kina Rick, paniguradong mamamatay silang lahat. Naitanong ng may-ari ng gym kung ganun na ba talaga sila kalakas. Inilarawan ni Kerwin na si Rhiannon ay may pambihirang pagkontrol sa kanyang sarili. Hindi daw maipagkakaila na si Rhiannon ay may kahangahangang abilidad. At ang tingin naman ni Kerwin kay Rick, habang iniensayo daw ni Rick ang kanyang katawan sa pambihirang level nito, hindi daw siya naglalabas ng isang malakas na aura. Si Rick daw ay isang unknown o hindi niya malaman ang tunay niyang kakayahan. Naitanong naman ng matanda ang patungkol sa orc. Laking tuwa ang nararamdaman ni Kerwin dahil ang orc na si Brothstone daw ay ang pinakamalakas sa lahat. Napag-usapan nila Brothstone na magiging pugilist sila para makuha nila ang sinturon na may gem. At yun na nga, sina Rick at Rhiannon ay pumunta sa West para sa Western League at si Brothstone naman ay dun siya sasali sa Eastern League. May mga test pa daw silang sasalihan para ma-qualify sila bilang isang pugilist. At yun na nga, sasabak na si Rick sa kanyang unang test at yun ay ang physical mock battle. Ang kanyang magiging kalaban daw ay random na pinili galing sa isang bagong pugilist. Naitanong naman ni Rick kung malakas ba daw ang kanyang magiging kalaban. Sabi naman ng tagapamahala, matalo o manalo daw, as long as naabot nila ang mga standard, makakapasa pa din sila. At hindi nagtagal, dumating na ang magiging kalaban ni Rick sa kanyang physical mock battle. Medyo nagulat si Rick nang marinig niya ang boses ng babae, pamilyar daw para sa kanya ang boses. Si Angelica Dermo pala ang kanyang magiging kalaban, ang babaeng minsan na niyang tinalo sa kanilang duel challenge noong kumuha siya ng E-rank test promotion. At nang mapansin ni Angelica na si Rick pala ang kanyang magiging kalaban, hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Naitanong naman ni Angelica kung bakit daw nandito si Rick. Parehas lang din naman ang kanilang mga katanungan sa isa't isa. Akala ni Rick na ang mga kapatid ni Angelica ay sumali din sa tournament. Pero sabi ni Angelica ay nag-iisa lamang daw siya. Laking pag-aalala naman ni Angelica na ang kanyang magiging kalaban ay tinalo ang isang A-rank niyang kapatid. Kumpiyansa pa din siya sa kanyang sarili na ang pagiging panalo sa mock battle daw ay hindi importante. Ang importante daw ay hindi matalo sa kanilang paglalaban. At yun na nga, sinimula na ang kanilang mock battle, sa pananaw pa din niya na si Rick ay hindi lumakas. Gagamitin sana niya ang kanyang flicker ang feet pero sa hindi maipaliwanag na pangyayari, bigla siyang bumagsak.
Akala ni Angelica ay natalisad lamang siya. Susubukan niya ulit sana ang kanyang pag-atake pero lagi siyang nauunahan ni Rick at hindi man lang niya ito napansin at bumagsak siya sa pangalawang pagkakataon. Tinanong naman ni Rick si Angelica kung kamusta daw ang kanyang bagong skill na natutunan sa ilang buwang nakalipas. Tinatawag ni Rick ang kanyang bagong skill na The 8 Secrets of Going Easy No. 1. Doon na napagtanto ni Angelica na gumamit si Rick ng pambihirang bilis para mapabagsak niya si Angelica. Isang speed daw na napakabilis na kahit pa ang isang Knight Second Class ay hindi ito magawang makita. Isang hindi daw makatotohanan ng kanyang abilidad at mahirap daw paniwalaan na merong ganitong abilidad. Hindi pa din sumusuko si Angelica, umatras siya at susubukan niya ulit gamitin ang kanyang flickering feet pero patuloy pa din ang kanyang pagkabagsak gamit ang pambihirang bilis na ipinamalas ni Rick. At dahil hindi pa din daw nawala ng pag-asa si Angelica sa mga pag-atake na ginagawa ni Rick. Naitanong ni Rick kung kakayanin ba daw ni Angelica kung magiging seryoso si Rick sa kanilang laban, pero si Angelica ay biglang sumuko bago pa man maging seryoso si Rick sa kanilang laban. At doon natapos ang kanilang mock battle at si Rick syempre ang nagwagi. Isa ng ganap na pugilist si Rick at ang ibig sabihin niyan ay pwede na daw siyang sumali sa tournament. Habang naglalakad sina Rick at Ryanette, biglang dumating si Angelica sa kanilang likuran. Hindi pa din makaget over si Angelica kung bakit sumali daw si Rick sa tournament. At yun na nga, hindi napigilan ni Angelica ang umiyak na lamang sa harapan ni Rick dahil lagi na lamang daw siyang napapahiya sa harapan ng mga tao pag si Rick ang kalaban niya. At yun na nga, hindi inaasahan ni Rick na umiyak si Angelica sa kanyang harapan at hindi siya mapalagay kung ano ang kanyang gagawin. Naisip niya na imbitahan na lamang niya si Angelica para kumain sa labas at siya daw ang bahala sa bayad para maibsan man lang ang lungkot niya. Nasabi pa ni Angelica na kailangan daw muna na magkaroon sila ng 40 laban para makapag-participate sa league competition. Aabot pa daw ng kalahating taon para daw makakuha ng 40 laban para sa preliminaries. Sabi naman ni Rick kailangan lang naman niyang manalo sa kanyang mga laban. Pero ang tugon ni Angelica ay hindi daw ito madaling gawin. Karamihan sa laban daw ay labis na mga brutal at paubusan ng kanilang mga lakas. At karamihan daw sa mga participants, 10 laban lamang daw sa isang buwan ang kanilang makakaya. Dagdag pa ni Angelica daw na ipanalo ang 40 laban sa isang linggo lamang ay napaka-imposible daw. Inakala naman ni Rick na madali lamang daw ang 10 laban sa isang araw. Nag-request pala si Rick ng 40 laban sa loob lamang ng 4 na araw. Sisimula na ang first preliminary bout ni Rick at pinapunta na siya sa Building B. Naitanong naman niya kung anong klaseng kalaban meron siya. Ang pangalan daw ng kanyang makakalaban ay si Great Albert. May mga usap-usapan daw na nilalabag daw ni Great ang mga rules sa paggamit ng mga sandata sa laban. Pero walang evidence naman daw para patunayan ang mga usap-usapan nung tinignan nila ang buong katawan ng kanyang magiging kalaban. At yun na nga, nagkaharap na silang dalawa sa arena. Unang tingin ni Rick ay wala naman daw siyang dala na mga sandata sa kanyang katawan. Tumatawa naman ang kanyang kalaban dahil isang baguhan lamang daw si Rick bilang isang pugilist. Minamaliit ng kalaban si Rick dahil sa kanyang edad. Ano ba daw ang ginawa niya para maging pugilist? May kinuhang isang bagay ang kalaban sa talampakan ng kanyang sapatos. Sinimulan na ang kanilang laban, unti-unting lumalapit ang kalaban kay Rick. Tinanggal ng kalaban ang kanyang jacket at itinapon ang kanyang jacket sa mukha ni Rick sabay suntok sa tagiliran niya. Sabi pa ng kalaban ay tapos na daw ang kanilang laban. Sa kasamaang palad, napagtanto niya na ang kanyang buong braso ay naging isang zigzag road na katulad ng nasa Baguio. At doon na nahuli ang kalaban at nang mabitawan niya ang isang impact stone na kanyang ginamit sa pagsuntok. Sinabihan pa siya ni Rick kung ginamit daw niya ang impact stone nang hindi sinasanay ng husto ang kanyang katawan. Ay paniguradong durog ang kanyang mga buto, tugon pa ni Rick. Hindi naman makapaniwala ang kalaban, nakakawasak naman daw siya ng mga malalaking bato gamit ang kanyang suntok, pero hindi siya makapaniwala sa tibay ng katawan ni Rick. At yun na nga, si Rick naman ang umatake gamit ang kanyang suntok. Hindi pinatama ni Rick ang kanyang suntok pero gumamit siya ng isang shockwave at humiwalay ang kaluluwa ng kalaban sa lakas nito. At ang reaksyon naman ni Angelica ay gumamit na naman daw si Rick ng abilidad na mahirap paniwalaan sa panahon na ito. Bumagsak at hindi na nakatayo ang kanyang kalaban sa Shockwave One Punch na ginamit ni Rick.
At doon na naipanalo ni Rick ang kanyang unang laban patungo sa Fist of Tournament.